At sa nakaraan nating kwento, napagtanto ni Henry na hindi siya makagalaw. Unti-unti na siyang nawawala ng malay, at naisip niyang posibleng mamatay siyang muli. Makalipas ang kaunting oras, muling nagkamalay si Henry, naramdaman niya ang init sa kanyang katawan. Pagdilat niya, nakita niya si Elagon na ginamit ang healing power nito sa kanya. Habang wala siyang malay, pinrotektahan pala ni Elagon ang kanyang katawan upang hindi ito lamunin ng enerhiya. At ito na ang pagkakataon ni Henry para sanaying mabuti ang Black Tear sa kanyang katawan habang pinapawi ni Elagon ang sakit at may pag-asa pang magtagumpay ang eksperimento. Sa gitna ng kadiliman at pagkakagapos, isinugol ni Henry ang lahat ng natitirang lakas at kakayahan, kumislap ang kanyang mga mata at dibdib habang pinapalakas niya ang katawan, sapat para luwagan ang mga bakal na tanikala na bumalot sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, sa pagsabog ng enerhiya tuluyang nabasag ang mga bakal na tanikala, at ramdam ni Henry ang bugso ng enerhiya sa kanyang katawan. Sa wakas, isang ika-6 na magic circle ang lumitaw sa kanyang dibdib, senyales ng bago niyang kapangyarihan. Bumagsak siya sa sahig, basang-basa ng pawis, ngunit puno ng tagumpay. Tumayo siya, huminga ng malalim, at buong yabang na inihayag na abot na niya ang antas ng isang Grand Archmage. Sa mismong sandaling yun, napalingon si Henry nang magpakita si Elagon, na tila nagpapaalala ng kanyang presensya. Pinuri siya ni Henry, hindi niya inakalang taglay pala ni Elagon ang ganoong kalakas na kapangyarihang panggagamot, nang marinig naman ito ni Elagon labis ang kanyang tuwa. Nais ni Henry na subukan ang kanyang bagong kapangyarihan sa antas ng ika-6 na bilog. Gamit ang spell na Flight Magic, nagtungo si Henry sa nagyayelong rehiyon ng Salguera, napangiti at nagpasyang ang lugar na iyon ay magiging angkop sa kanyang layunin. Bumaba siya sa nagnenyebeng daan, lumuhod, at nagsimulang magbigkas ng isang makapangyarihang orasyon. Lumawak ang magic circle sa paligid, kumalat ang enerhiya, at humiling siya ng basbas mula sa dakilang arkitekto. Nang siya'y tumayo, isinakatuparan niya ang isang napakalaking spell, itinayo niya ang tore ng mga salamangkero. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatayo na ang isang matayog na estruktura, matapos ang ilang pag-iisip pinangalanan ito ni Henry na Snow Tower. Samantala, sa likod ng palasyo ng Shahatra, puspusan ang pagsasanay ni Herarayan Khan, hawak niya ang kanyang espada at kalaban niya ang isang mahiwagang ibon. Ngunit hindi ito karaniwang nilalang, lumilipad ito paitaas, umiilag, at may pulang matang naglalagablab. Sa isang iglap, sumugod ito pababa, parang agilang sumusugod sa biktima. Hinarap ito ni Herarayan Khan, gamit ang espada buong lakas niyang sinalag ang pag-atake ng ibon, ngunit sa halip na manalo, nabali ang kanyang espada. Ikinagulantang ito ng hari hindi niya inaasahan bibigay ang espada niya sa lakas ng atake ng ibon. Sa gitna ng tensyon, lumitaw si Henry sa kanyang likuran at pinuri ang kanyang husay. Hindi naglaon, nang malaman ng ibon na dumating na si Henry, pina-activate ng ibon ang bago nitong kakayahan, at ang isang set ng armor ay mabilis na tumungo sa kanya. Isa pala itong nilalang na may kakayahang magpalit ng anyo, si Hector. Lumapit siya kay Henry at tinanong kung ano sa palagay niya. Napangisi si Hector at ipinagmalaki ang kanyang lakas ay nananatili kahit magbago ang anyo ng kanyang katawan, at tinanong niya si Henry kung karapat-dapat ba siyang igalang, kahit nagbago ang anyo niya. Medyo nahiya si Henry pero kinikilala niya ang halaga ng kanyang lakas at sang-ayon sa kanyang pananaw, naging dahilan ito upang magningning naman sa tuwa si Hector. Pagkatapos, bumaling si Henry kay Herarayan Khan, at inulat niyang natapos na niya ang isang mahalagang proyekto, isang bagong produkto, at inanyayaang pumasok sa loob upang talakayin ang mga detalye. Dinala ni Henry sina Herarayan sa isang silid panauhin ng palasyo, doon, ipinakita niya ang mahiwagang insenso, isang pink na likido na may kakayahang baguhin ang reaksyon ng katawan kapag naamoy. Sa pagkakuryusidad tinanong ni Herarayan Khan kung ito ba ang pink swamp na sinabi ni Henry sa kanya. Kinumpirma ito ni Henry sa hari, at ipinaliwanag na ito ay mula sa isang lumang recipe ng Shahatra na kanyang pinaganda gamit ang kanyang formula at mahika. Idinagdag pa niya na sa sandaling maamoy ito ng isang tao ang pabango na ito,
ang mahika sa loob ng kanilang katawan ay magre-react para lalo silang manabik, at plano niyang ibenta ito sa mga maharlika ng imperyo. Tuwang-tuwa naman ang hari na subukan ito at inaabangan niya ang susunod na mangyayari. Pagkatapos, tinanong ni Henry kung may nahanap ba silang mga batang may potensyal na maging salamangkero. Nahihiyang inamin ni Hera Ryan na tinipon nila ang mga individual na nakakatugon sa mga pamantayang inilatag niya. Ngunit may problema, dahil dito nag-aalala si Henry kung ano ang problema na iyon. Dinala siya ni Hera Ryan Khan sa isang gusali, sa loob may 4 na kabataang may talento sa mahika ang nakatayo, mga nag-aalinlangang sundan ang landas ng mahika. Unang nagsalita si Howell, isang seryosong binata na may matinding enerhiya. Ngunit hindi siya interesado sa mahika, sa halip, nagnanais siyang maging illusionist upang paglingkuran ang Diyos ng araw, si Ra. Ngunit nakita ni Henry ang kakaibang enerhiya sa kanya, isang talento na parabang isang mamahaling bato. Tinanong ni Henry kay Howell kung bakit yun ang pangarap nito na maging isang ilusyonista. Sa simpleng sagot ni Howell, gusto niyang makakita ng nyebe, ngunit hindi pa siya kailanman lumalabas ng Shahatra. Pinangakwan siya ng punong pari na mararanasan niya ang nyebe kahit hindi umaalis, kapag natutunan niya ang illusion magic. Dahil sa sagot na yon, napangiti si Henry, kinumpas niya ang daliri at pinaandar ang mahikang teleportasyon. Lumitaw ang isang run-ikong bilog sa kanilang paligid, sa isang iglap, isinama ni Henry ang lahat ng naroon sa Salguera gamit ang teleportation, samantala nagtataka naman si Hera Ryan Khan kung ano ang nangyayari, mula sa kanyang likuran, sumagot si Henry at binati ang lahat, pagharap ni Hera Ryan, nakita niya si Henry na nakangiting nakabuka ang mga braso, sa kanyang likuran, tumindig ang napakalaking estruktura, ang Snow Tower. Namangha ang mga binata at nagtatanong kung ito na ba ang nyebeng matagal na nilang naririnig. Samantalang si Howell kahit tahimik lang hindi niya mapigil ang mamangha sa galing ng mahika. Nakakrus ang mga braso ni Henry, tinanong niya kung ayaw pa rin ba nilang matuto ng mahika. Sa puntong yun, lumuhad si Howell at inamin ang kanyang pagkakamali, na hindi niya nakita agad ang kadakilaan ng mahika. Pagkatapos noon, muling ginamit ni Henry ang mahikang teleportasyon at pinabalik silang lahat sa isang gusali sa loob ng palasyo ng Shahatra. Lumapit si Henry kay Hera Ryan Khan at nagtanong kung maaari niyang gamitin ang gusaling iyon bilang paaralan para sa mga estudyante. Sumagot ang hari ng positibo, ngunit tinanong niya kay Henry kung sasapat ba talaga ang gusaling ito. Para kay Henry wala itong problema, kaya't agad na inilabas ang isang dokumento para anyayahan ng instructor na magtuturo sa kanila sa kanyang lugar. Sa kanyang kamay, pinunit niya ito at ang papel ay nagliyab na parang abo mula sa bughaw na apoy. Isang magic circle ang lumitaw sa likuran niya, ipinahayag ni Henry. Panahon na para makilala nila ang magiging guro mula sa tore ng salamangkero na magtuturo sa kanila ng mahika. Ang lalaking iyon ay si Ginoong Kale, na ngayoy sumusunod na lamang kay Henry upang manatiling buhay, isa siya sa mga magiging guro ng bagong henerasyon. Samantala, sa isang bahagi ng kagubatan, itinutok ni Ban ang kanyang espada sa leeg ng isang binatilyo. Ginamit niya ang kanyang aura upang takutin ito, tinatanong niya kung siya nga ba si Janos Storm. Nang kumpirmahin ito ng binata, pinatong ni Ban ang espada sa kanyang balikat at tumingin sa paligid. Tinanong niya kung ang mga patibumbang ito ang dahilan kung bakit sumikat si Janos Storm. Napuno siya ng galit, hindi niya inasahan na ganito kababaw ang pinagmulan ng pangalan, at dahil sa kanya nasayang ang mahalagang oras ni Ban sa tulad nila. Napagtanto niyang ang mga pinapahanap ni Henry gaya ni Jernak the Deluge, Servant the Lightning, at si Alberto the Alluring na may sumasabog na sibat, lahat sila ay isa-isa niyang sinubukan i-recruit at tila naging walang saysay. Sinulyapan ni Ban si Janos Storm ng tingin at naisip niya na lahat sila ay nakikilala sa pangalan lamang. Napaisip si Ban, at sa isang iglap ng kaliwanagan, lumingon siya sa binata upang marinig ang buong dahilan. Itinuro ni Ban ang mga nasirang patibong at tinanong ang binata kung bakit siya naglalagay ng mga bitag hanggang dito sa bundok. Sa takot, luhaang isinalaysay ng binata, ipinag-utos ni Baron Yelrow na patayin ang kanyang pamilya dahil sa hindi pagbabayad ng renta sa isang lupa. Pumikit si Ban habang si Janos Storm ay yumuko,
at sa nanginginig na tinig, inamin ang kanyang takot na baka siya ang susunod na papatayin ng Baron. Napakamot sa ulo si Ban, matapos marinig ang malungkot na kwento ng binata, at naintindihan niya na ngayon kung bakit siya naglalagay ng mga patibong para itaboy ang mga humahabol sa kanya. Ibinalik ni Ban ang kanyang espada sa kaluban, at sinabi niya kay Janos na hindi siya naririto upang isuko siya sa Baron at pinayuhan niya itong tumakas at mabuhay, at dahil dito taos-pusong nagpasalamat ang binata sa kanya. Nagmamadaling tumakbo na papalayo ang binata, ngunit sa kalagitnaan ng tagpong yun, isang hindi kilalang tao ang tumalon mula sa kalayuan. Kasunod nito ang isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa direksyon ng binatang tumatakas at sa lakas nito ay nagulat si Ban. Mabilis na lumingon si Ban na kakuyom ang mga ngipin, at galit na nagtanong kung ano ang nangyari. Sa harap niya, isang lalaking may mahabang puting buhok ang nakatayo, hawak ang espada, at nakaapak ang paa nito sa ulo ni Janos Storm. Idiniin ng lalaki ang pagkakaapak sa ulo ng binata at sa lakas maging ang mga lupa ay nabasag. Ang lalaking ito ay ang ika-6 na espada ng imperyo, si Mordred Highlander. Tumingin siya pababa, at inakalang si Benedict Califf ang lalaking yun. Nakita ni Ban ang lahat at tinanong kung bakit naririto si Mordred, dahil dito napalingon si Mordred sa kanya at napansin si Ban. Tinignan siya ni Mordred na may malamig na titig at tinanong kung sino siya, pilit na pinigil ni Ban ang galit, ngumiti ng tuso, at may apoy sa mga mata niyang sagot, na siya ang taong gustong puksain siya. Nagharap ang dalawang mandirigma, magkalayo ngunit parehong matatag. May pagkamaloko si Ban, at inis na inis si Mordred sa pagkalito. Muli tinanong ni Mordred kung sino talaga siya, ngunit ipinakita lamang ni Ban ang senyes ng pagtanggi, at sinabing hindi niya na ito kailangang malaman pa. Sa galit, tinawag ni Mordred si Ban na mayabang at bastos, at maya't maya pa sumiklab ang kanilang aura at nagbanggaan ang enerhiya, pula kay Ban samantalang asul naman kay Mordred. Unang sumugod si Mordred, puno siya ng galit at umaasang mapapabagsak agad ang mayabang na kalaban. Ngunit, ang atake ni Mordred ay madali lang naiwasan ni Ban, tila nababasa na nito ang kanyang mga galaw. Hinugot ni Ban ang sarili niyang sandata upang ipagtanggol ang sarili, iwinasiwas nito ang espada na agad naman sinalag ni Mordred ang atake. Sa lakas ng tagisan, nayanig ang lupa at nagsimulang bamuka ito sa paligid ni Mordred. Napuno ng usok ang paligid, nasa bingit ng bangin si Mordred na nalikha sa pag-atake ni Ban. Dahil dito saglit na napaisip si Mordred sa takot ng panganib. Ngayon alam niya nang hindi basta-basta ang kalaban, malisyosong ngumiti si Ban, tila matagal na niyang inaantay ang araw na ito. Sinabi niya na wala pa rin pinagbago si Mordred at mabagal pa rin ito. Napangiti si Mordred, kinilala ang galing ni Ban, at sinabing hindi na rin siya masama. Ang espada ni Mordred ay nagsimulang kumislap habang itinutok niya ito kay Ban, gagamitin na niya ang kanyang kapangyarihan, ang Sapphire Rose. Ito'y isang anyo ng cutting energy na panandaliang nagkakabuo na parang isang bughaw na rosas. Ngunit ngumiti lang si Ban, buo ang kumpiyansa sa kanyang kakayahan, iminungkahi niyang tapusin na ang laban ng todo. Sumugod si Ban patungo kay Mordred at sa kanyang puso, hindi mahalaga kung anong kasanayan ang gagamitin ng kalaban, nais niyang patunayan na ang kaharap niya ay isa lamang palakang nakakulong sa balon. Tumalon si Ban ng napakataas at sabay hampas ng kanyang espada na may dalang enerhiya, isang kasanayan na tinatawag niyang Galaxy Shower. Isang napakalakas na pulang enerhiya ang lumipad patungo kay Mordred, isang kasanayan na matagal-tagal niya na din hindi nakita. Namangha si Mordred dahil ang hindi kilalang kalaban ay marunong sa teknik na yon. Pinaghinalaan niya kung sino ang nasa harapan niya at nagpakita ng determinasyon na labanan ang hindi kilalang kalaban. Buong lakas na pinigilan ni Mordred ang matinding enerhiya na pinakawalan ni Ban, at sa lakas ay nagawa siyang matulak nito. Ngunit hindi kinaya ng kanyang espada ang biglaang bugso ng enerhiya at agad itong nagsimulang magbitak, at di kalaunan, ay tuluyan itong nabasag. Hindi inaasahan ni Mordred na ang kanyang dakilang espada ay agad na masisira, at dahil wala na siyang espada para ipagtanggol ang sarili, tumama sa kanya ang pulang bugso ng enerhiya, at napasigaw na lamang sa tindi ng natamong pinsala.
Matapos ang ilang sandali, nakahandusay na si Mordred sa lupa, lumapit si Ban at inilagay ang espada nito sa balikat, at tinitingnan niya kung buhay pa ba ito. Sinimulan niyang tadyakan sa katawan si Mordred para gisingin ito, at sinabi niyang masyado ng matagal na walang ginagawa si Mordred at ipinagpaliban pa ang pagsasanay kaya't ni hindi niya mapigilan ang ganoong atake mula sa kanya. Pagod at sugatan, itinaas ni Mordred ang ulo at tinanong kung si Ban nga ba ang nasa harapan niya. Mas lalong diniinan ni Ban ang pagkakatapak sa dibdib ni Mordred at kinumpirma ito na siya nga si Ban, sabay tanong kung sino pa ba sa imperyo ang kayang kontrolin ang ganoong aura sa ganitong antas. Bigla na lang natawa si Mordred, dahilan upang mapatingin si Ban sa kanya na may pagtataka. Pagkatapos tumawa, ngumiti si Mordred na talagang sinuswerte daw siya. Ngunit bago pa man niya matapos ang pagsasalita, agad na pumutok sa kanyang dibdib ang isang dambuhalang halimaw na may mga galami na ikinagulat ng husto ni Ban. Habang pinapanood ito, hindi maunawaan ni Ban kung ano ang nangyayari kay Mordred. Tumindig ang halimaw at bumalat sa lugar ang pulang aura nito habang nananatiling hindi makagalaw si Ban dahil sa pagkabigla at tila ngayon niya lamang ito nakita. Samantala, sa isang silid kainan, magkasamang nakaupo sina Count Tyrion at Count Oscar. Sinabi ni Tyrion na kapos ang kanilang budget matapos ang pag-apula sa rebelyon ng Shahatra. Sumang-ayon si Oscar at pinaalala na magiging mas madali sana ang lahat kung nabigyan siya ng titulong Marquis. Napabuntong hininga si Count Tyrion, gusto niyang tanggapin ang mga resulta kung tinalo ni Aizen ang mga ito sa sarili niyang mga merito, at ang lahat ng ito ay kasalanan ng batang si Henry. Sa sandaling yun, dumating ang isang lingkod at iniulat na may dumating na panauhin, bagay na ikinagulat ni Tyrion dahil wala naman siyang nakatakdang appointment. Ayon sa lingkod, walang appointment ang bisita ngunit ito raw ay si Henry Morris, ang basalyo ni Marquis Aizen, na sabik makausap si Tyrion. Nakakunot noo, at nagbitaw ng kasabihan si Count Oscar, inutusan niya ang lingkod na papasukin si Henry. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Henry, napansin niya ang presensya ng dalawang count, at bati ni Henry, matagal na mula noong huli silang magkita. Naiirita si Tyrion at tinanong kung anong kailangan niya, at kung may personal bang pakay si Aizen sa kanya, ngunit nilinaw ni Henry na naririto siya para sa negosyo, at hindi bilang isang kinatawan ng pamilya Shonan, ngumiti at itinaas ang isang kamay. Ipinahayag niyang ang kanyang merchant guild ay malapit ng mga lakal ng mga item mula sa kaharian ng Shahatra. Sumingit si Oscar na nagtataka kung anong espesyal na produkto yun. Dahil ang Shahatra ay karaniwang nagbibigay ng seda at pampalasa bilang tributo sa imperyo, binati naman ni Tyrion si Henry sa unang kasunduan nito. Bagamat napaisip siyang kahit siya ay hindi kayang makuha ang mga produktong yun kahit may pera pa siya. Nagpasalamat si Henry at saka sinabi niyang may dala siyang maliit na regalo para sa kanila. Naging interesado si Oscar sa regalong yun, at tinanong kung isa ba ito sa mga tinutukoy nilang espesyal na produkto ng Shahatra. Inilabas ni Henry ang isang insenso at kinumpirma ang tanong ni Count Oscar, at sinabi niyang ang regalo ay isang insenso na tinatawag na Pink Swamp, na ginawang espesyal ng Shahatra. Mabilis na binalot ng kulay rosas na hamog ang buong paligid ng silid mula sa insenso, nakita ito ng dalawang count at nalanghap ang nakakahumaling na amoy. Hindi nagtagal pumikit si Count Tyrion sa matamis na amoy ng halimuyak, samantalang si Count Oscar, ay napapikit sa tuwa pakiramdam niyang para bang may isang anghel ang bumaba mula sa langit. Humingi ng opinyon si Henry kung ano ang masasabi nila sa produkto, dahil inilagay ng taga Shahatra ang kanilang puso at kaluluwa sa paggawa ng insenso na ito. Dahil dito agad na napasigaw at napahampas ng kamay sa mesa si Count Tyrion, ipinahayag niya na ang produkto ay kahanga-hanga at hindi sapat upang ilarawan ang pagiging perpekto nito. Tuwang-tuwa si Henry, ngunit pabirong sinabi na sobra ang papuri ng Count. Ibinunyag niyang ang plano niya ay i-export ito sa ibang bansa, ngunit ang problema niya ay meron lang silang kakaunting supply. Sa gulat tumakbo si Count Tyrion papalapit kay Henry at sinabing kung ibibigay ito sa kanya, bubuksan niya ito para sa buong merkado. Tumakbo rin si Count Oscar mula sa kabila at sinabing ganoon din siya, kaya niyang ayusin ito para kay Henry.
Dahil dito, ngumiti si Henry at nagpasalamat, saka sinabing sa ganoong kaso, magtitiwala siya sa kanila at ibabahagi ang dagdag na insenso na kanyang dala. Nalulong agad ang dalawang count sa nakakahumaling na amoy ng insenso, tulad ng inaasahan ni Henry. Malisyosong ngumiti siya, natagumpay ang kanyang plano, at naisip niyang ang mga tanga na ito ang pwedeng maging daan upang ipakalat ng mabuti ang Pink Swamp sa mga aristokratikong hampas lupa. Samantala, sa isang nayo ng mga panday, masigasig si Vulcanus sa kanyang gawain. Nagulat ito nang dumating si Henry na nasa likuran niya, at matagal na rin mula nung huli silang nagkita. Tumayo ang panday habang may kinukuhang bagay, sinabi niyang dumating si Henry sa tamang panahon sapagkat ngayong umaga lang niya natapos ang pinag-uusapan nila. Ibinigay ni Vulcanus ang isang maliit na baul kay Henry, sabi niya, mas mainam na makita kaysa marinig ng 100 beses. Binuksan ni Henry ang baul at kinuha ang gintong singsing na nakakabit sa tali, at isa pang pilak na singsing sa loob nito. Namangha si Henry at tinanong kung singsing at pendant nga ba ang mga ito, tumugon si Vulcanus at sinabing handa na ang lahat, at kailangan muna niya itong isuot. Nang maisuot na, pinakita ni Henry ang suot na pilak na singsing at tinanong kung maaari na niyang gamitin ito. Sagot ni Vulcanus, kailangan niyang ulitin ang isang salita na sasabihin niya, at sinabi ng panday ang mahiwagang salita na, equip sword, sinabi ni Henry ang salitang yun at agad nag-activate ang mahika, at isang kakaibang run-ikong kulay puting bilog ang lumitaw sa likuran ni Henry na ikinagulat niya.